At kaugnay pa rin po sa away sa bar sa pagitan ng pulis at mga sundalong Amerikano, makakausap po natin si Captain Frank Saison, ang tagapagsalita ng ating bansa para sa Balikatan 2016. Magandang tanghali po, si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Magandang tanghali, Connie, at sa mga tagapaganood ng inyong programa ngayon. Yes, Captain. Unang-una, para malinaw lang ho, ilan po ba yung sundalong Amerikano na nadawit dito sa away sa bar ang napatawan po ng disciplinary action? Actually po, other balikatan exercises, palinaw po yung mechanism namin dyan na ang Armed Forces of the Philippines ay siyang mangangasiwa sa mga breaches of discipline or moral and welfare ng mga sundalong Pilipino. At sa side naman ng US, sila po yung mamamahala dapat sa mga ganun pong pangyayari. Tulad sa nakita po natin dito ngayon na malinaw na mayroong magandang actuations ang ginawa ng mga individual na nakita natin sa telebisyon. Sa pumukalat na video ngayon sa YouTube. As of now, kinukontak po namin yung aming counterpart kasi we cannot speculate on their behalf. However, mayroon po akong babasahin sa inyo ngayon na statement nanggaling po sa ating counterparts na mga US planners dito sa Balikan 2016. And I quote, "Any potential misconduct of US service members is completely unacceptable and not compatible with the US military standards. Appropriate actions, which will be at their command's discretion, will be taken at their home stations. U.S. military personnel appreciate the opportunity to experience the local culture while training in the Philippines and are expected to abide by an established liberty policy at all times while doing so. The U.S. military demands high standards of conduct from service members at all times and takes all incidents involving potential misconduct very seriously," unquote. Yun lang po yung pinadala nila sa amin na kasagutan sa mga pangyayaring ito. In fact, kaming dalawa po, ang US at saka Pilipinas ay nagulat dito sa nakita naming pangyayaring ito kasi wala pong nakarating outright sa akin. Nangyari po ito April 2 sa naturang bar, alas 2 araw. And yes, as of now, tinitingnan po namin, we go down to the bottom of this. And initially po, nagtanong-tanong kami, there has been an amicable settlement na nangyari between the two parties. Kaya po, hindi po siya, wala pong pasok po na nangyari dito. Accordingly, sa initial namin na pagtatanong. And accordingly po, nagtanong din po kami sa aming mga legal officers. Kapag walang case, walang blatter, walang pangyayari, this has nothing to do with the visiting forces agreement, because there is no any other legal proceedings going on kasi nga hindi po wala pong nagkakaso sa pagkakataong ito. And, Sir, Captain, pwede ho ba naming malaman ang detalye ng settlement na nangyari? Opo, actually I'm contacting on the process of contacting our Western Command. Kumukuha po kami ng dokumento na 'yon. As soon as we have that document, we will be providing all available documents that we have in relation to that amicable settlement. Okay, hindi nakarating dahil mukhang away ng mga nakainom, mga lasing, no? Lang siya na away na bowling sa isang bar na kaliniwang nangyayari. Okay, delikado lang kasi merong naglabas ng baril. And in this case, ito pong pulis. Meron din ho ba tayong balita? At least doon sa inyo pong counterpart sa pulisya naman, kung magkakaroon ng disciplinary action naman itong pulis, lalo't may gun ban at hindi ho siya naka-duty, I suppose, dahil naka-civilian clothes siya. We cannot speculate in behalf of the Philippine National Police. Tulad nga po ng sinabi ko, we are trying to go to the bottom of this incident. And rest assured that as soon as we have the complete details, we will provide. Okay, so definitely, ito lang po pala, no, dahil may balita rin tayo, kung baka lang alam ninyo, no, alam ko meron akong statement na ibinigay po ang sa pagitan naman po ng Amerika, no, dun sa mga nakakasakop dito sa Balikatan, ng counterpart ninyo, saying na hindi nila ito ikukonsintihin. Pero may nakarating din ho kasing balita sa amin na ang isa po dito sa mga sangkot dito na Amerikano ay pinauwi na. Can we confirm that, sir? As of now, I cannot confirm yun na kung napauwi nila o ano. Kasi po dito may may proseso tayong sinusunod dito.
Siguro yung sinasabing pinauwi na, pinabalik siguro sa unit niya for appropriate actions. Yun pong napag-usapan namin na as long as wala pang proper na disposition dito, everything must be in place, and we will go to the bottom of this at titingnan natin lahat ng gulo ng pangyayaring ito. Okay. So wala itong epekto sa balikatan exercises naman, ano, sir? Of Labas course, ito. everything will go on as we planned. Wala po itong direktang connection doon sa tinatawag natin na ongoing balikatan exercises natin. Alright, maraming salamat po muli sa inyong binigay sa aming oras at update ukol po dito sa issue Maraming ito. salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Ayan po naman si Captain Frank Saison, ang tagapagsalita ng ating bansa para sa Balikatan 2016.